Everyone, our Bible verse for today is all about Psalm 103 verse 1 to 5. At sabi dito, "Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns your steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like eagles." So sa Tagalog, suotin natin yung sapatos ni David. Kung ilagay natin yung sarili natin dun sa sitwasyon ni David. And during this time, kinakausap niya yung sarili niya. Sinasabi niya sa sarili niya, kaluluwa ko, sabahin mo yung Panginoon. Purihin mo yung Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat ng biyaya na siya nagpapatawad sa lahat mong mga kasalanan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpupulong sa iyong habag at tapat na pagmamahal, na siyang bumubulong sa iyong mga nasa mga mabubuting bagay, at anupat magbabago ng gaya ng sa iyong agil ang iyong kapitaan. So, napakaganda po ng salmo na ito, and it's an invitation for us to worship God, to honor God from our inmost being. Yung kung ano yung nasa kaibuturan po ng ating pagkatao, sumasamba sa Diyos, nagpupuri sa Diyos. Now, worship includes bended knees. Yung pagsamba, kasama yun sa yung nakaluhod talaga. Kagaya ng mga ginagawa ng mga sinaungon ng tao na sinusunod nila yung mukha at lupa sa sarili, at being sinusurrender lahat sa ating Panginoon. Worship includes bended knees. Bless the Lord it means adoration, pagsamba sa Panginoon habang nakaluhod. Worship includes bended knees. Kaya po minsan subukan natin, gawin natin yun, yung talagang sinurrender mo sa ating Panginoon, na nagpakumbaba ka. Kasi possible na lumuluhod ka sa Panginoon pero wala yung puso mo doon. So laging kasama yung puso, yung kasama yung tuhod natin, at lalo na yung puso natin na nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Worship includes bended knees. Worship includes our inmost being. Mula sa kaibuturan ng puso, sumasamba sa Diyos. Now, it doesn't mean na sumasamba ka sa Panginoong Diyos is punong-puno ka ng praises, punong-puno ka ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Sometimes po, ang pinakapagsamba po natin sa Panginoon is yung pagbubuhos natin ng lahat ng hapdi at kirot na nararanasan natin. And sometimes, yun yung way of worship natin, na dumadaan sa pagsubok, na bigat ka na, isurrender mo kay God, isurrender mo sa mga kamay niya. Minsan kasi hindi naman laging praises yung sobrang nagpa-praise, nag-praise ka lang dahil nagagala ka. Sometimes yung pagsamba, kasama din yung bigat na nararamdaman ng tao, na yung mga alalahanin, yung mga problema, na relationship mo sa pamilya, may problema ka sa finances, may problema ka sa mga anak, binubuhos mo lahat at laman ng puso, lahat ng bigat, at nilalatag mo sa harapan. And sometimes worship is like that, pouring out yourself before God. Worship includes inmost being, yung talagang mula sa kaibuturan ng puso, lumalapit ka sa Diyos, nilalatag mo yung laman ng puso mo,
And number 3, worship includes remembering God's benefits. Kaya sabi po dito sa talata na to, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang Panginoon ng kaluluwa ko. At huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Worship includes remembering God's benefit. At sinasabi dito, merong merong 5 Diyos na ginawa ang Diyos sa buhay ni David na ginagawa din ng Diyos sa buhay natin. Una, yun yung mga benefits na yun? Who forgives all your iniquity, who heals your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns your steadfast love and mercy, who satisfies you in the good, so that your youth is like a renewed like the eagles. Forgiveness, andun yun forgive our sin. God forgive our sin. That's one of the benefits. Biyaya ng Diyos na nakamtan natin. Lord, thank you kasi pinatawad niyo ako sa aking mga kasalanan. Salamat kasi sinugo niyo po yung Panginoong Hesukristo na mamatay din sa krus upang mahugasan ako sa lahat ng kasalanan ko, past, present, future. Salamat, Panginoon. Sabi dito na siyang nagpapagaling sa lahat mong karamdaman. Kaya nga po, pwede na nating alalahanin yung mga karamdaman natin, kahit physically, na pinagaling tayo ng Panginoon in the past. So, pwede nating alalahanin yun bilang kabutihan na pinakita ng Diyos sa kabutihan natin. So, hindi lang physical yan, spiritual yan, kundi spiritually na nabuhay tayo sa kasalanan, sa kadiliman, pero pinagaling tayo ng Diyos. Inayos niya yung buhay natin na makatanggap tayo ng kagalingan sa Kanya. Redeem our lives from the pit. Sabi dito na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay. Diba? So, lagi nating alalahanin na salamat na kahit 15 years ago pa yan, kahit 20 years ago pa yan, na kung alam natin yung kalagayan natin sa buhay, yung pagkapariwara natin, diba? Sa buhay, kung ano meron lang tayo, kung naging pinagdaanan natin yan, yung isang tao tayo walang marka ng magandang kinabukasan, meron tayong ganun, may pinagdadaanan natin yan, naramdaman natin yan, pero kung saan tayo kinuha, dinampot tayo ng Panginoon, binihisan, tinapos, binigyan ng panibagong direksyon, binigyan ng bagong buhay at pag-asa. Kumbaga talagang magpupuri yung puso mo ang pagpapasalamat na siyang tumubos ng iyong buhay, ng buhay ng bawat isa po sa atin, who redeem our life from the pit. Yan yung dating buhay natin na parang hukay ng kadiliman, di ba? Na walang pag-asa pero kapag ka isinurrender mo lahat, iaahon ka niya sa iyong kalagayan and to crowns us with love and mercy. Pag yung crowns po dito, pag tinignan po natin sa Hebrew, ibig sabihin to surround. Pinaligiran ka ng Diyos, pinaligiran ka ng pag-ibig at habal. Yun yung ginawa ng Diyos, and who satisfies us with good things. So, binuksan ng Diyos yung pintuan ng langit, yung bintana ng langit, at iminuhos yung pagpapala sa bawat isa sa atin dahil tayo ay nanampalataya sa Kanya. Just because of the Lord Jesus Christ, that we are really blessed. Thank you, and God bless everyone.